Hi everyone! It's me, Gali. Welcome back to our channel, mga kapatids. So in today's video, guys, I'll be sharing with you my unfiltered review about this new release, Retinol Radiance Serum ng Lux Organics. So kung gusto niyo pong malaman if this product is really worth it, please keep on watching. Before I will share with you guys the facial wash, toner, and moisturizer na ginagamit ko while testing this product, for your reference, mga kapatids, I have a combination skin, and right now, mga kapatids, wala akong makeup, hindi din ako nag-apply pa ng toner and itong retinol serum, guys, para makita nyo ang legit kong face talaga. So again, I have a combination skin, ayan, and currently, mga kapatids, hindi problematic ang balat ko. As you can see, wala akong tigyawat din, praise God. Pero meron ako mga maliliit na mga dark spots. Ayan, dito banda. Pero sa camera, hindi masyadong kita, no? In person, kita siya, mga kapatids. Pero in my opinion, hindi ko makakonsider na, alam mo yun, parang big deal talaga. Kasi maliliit na sila. And yung mga butas-butas ko din sa face, hindi na masyadong klaro. Ayan, no? Ayan. So, while testing this retinol product, mga kapatids, ang ginagamit ko pong facial wash is from the brand Hada Labo. This is their super hyaluronic acid na facial wash na best for normal and dry skin. As you can see, ayan o. Ganyan yung itsura ng kanyang packaging, mga kapatids. Actually, it's not my first time na gumamit ng products from Hada Labo, mga kapatids. Kaya confident din akong itry itong super hyaluronic acid nila na facial wash. Kasi sa Japan, gumagamit ako ng mga ibang products ng Hada Labo, and ang kinagandahan sa kanilang products, mga kapatids, suitable for sensitive skin. Pero itong facial wash, guys, this is best for those na merong normal and dry skin. I have a combination skin, mga kapatids, pero nahiyang pa rin ako. I choose this facial wash, it's because nung chinek ko po ang ingredients list, maganda, walang, alam mo yung contradicting sa retinol na to. Tapos, kasi dito sa retinol, guys, ng Lux Organics, ang sabi dito, do not use with AHA, BHA, and vitamin C products. So, ito, walang tatlong ingredients na nabanggit ko. And, ang sabi dito, mga kapatids, this is fragrance-free, alcohol-free, dermatologically tested, and ang ganda, guys, ng ingredients list. As you can see here, meron siyang super hyaluronic acid na patagline, and maganda to, guys, every time na gumagamit po kayo ng retinol product. Kasi ang bad side, guys, ng paggamit ng retinol products, it can dry your skin. So ito, hydrating po ito and very creamy. And then over here, mga kapatids, dito po naka-indicate na meron po itong 3 key ingredients. So the first key ingredients ng facial wash na to ay brown algae extract. And based on my research, guys, if you have dry and dull skin, products containing brown algae is high in antioxidants and best support skin hydration. And then the second key ingredients naman, mga kapatids, ng facial wash na to is resveratrol. And alam nyo ba, lately ang napansin ko, pasikat ng pasikat itong skincare ingredient na to, including this one, mga kapatids, itong Lux Organics Retinol Serum, also contains resveratrol. And sa mga hindi pa po familiar sa skincare ingredient na to, this is high in antioxidants, and this can also help brighten skin tone. And of course, mga kapatids, meron po itong sodium hyaluronate that can address dry skin. And ang feels nito kapag ginagamit, very creamy, bumubula ng maayos, wala kang dulas na mafe-feel. So overall, mga kapatids, I highly recommend this Hada Labo na facial wash kasi kahit meron po akong combination skin, nahiyang pa rin ako. As you can see, hindi po na-irritate ang aking face. This is also very affordable. 295 pesos lang to sa SM and sa mga department stores. This is also available, guys, sa Lazada. Sa Shopee, I'm not really sure. Tapos, meron tong content amount na 100 grams. This is manufactured in China pero formulated in Japan, mga kapatids. So now, I'll introduce you sa 4 weeks ko na ding tinitest na toner. So this is from the brand Lux Organics. Ito yung kanilang Aqua Lock na Essence Toner, guys. This is fragrance-free and dermatologically tested. Ang presyo po nito sa Watson's, department stores, and sa Lazada ay 349 pesos. And meron tong content amount na 150 ml. And this is made in Korea. Ganito ang itsura ng kanyang box. And then when you open it, ganito ang itsura ng actual component. Ayan. So this product, mga kapatids, This is best for dry and normal skin, pero binili ko pa rin siya kasi kapag gumagamit kasi ng mga retinol products,
alam naman natin na marami tong bawal na skincare ingredients like AHA, BHA, and vitamin C. So, I'm looking for a toner and facial wash, moisturizer na din na walang mga skincare ingredients na yon. So, dito napapasok itong toner na to. So, wala tong bawal na skincare ingredients, guys. And it's my first time also na gamitin to. So, I'm very excited nung binili ko to 4 weeks ago na din. I tried na hanapin ang pair nito na facial wash pero face out na daw or something face out or walang stock. Parang ganun yung sinabi sa akin ng sales lady. So, I ended up na ito yung nabili ko. So, meron tong hyaluronic acid, panthenol, and rice extract, guys, na key ingredients. And itong mga key ingredients na to, best for moisturizing and helps retain moisture sa skin. Ang viscosity nito, mga kapatids, hindi siya comparable sa tubig na parang tulo lang dahil siya ba? Medyo may pagka-thick siya pero not as thick as serum, mga kapatids. Parang gets nyo ba? Kasi essence toner to na klase. Sometimes, gumagamit ako ng cotton. Sometimes naman, I apply this directly sa face ko. So, for example, let's pretend na itong night na to, gusto kong gumamit ng cotton. Wala, trip lang na ako, guys. So, as you can see, oh. Kuan siya. Di siya kanang malatubig. Okay. So, meron mga nights, mga kapatids, na ganito ko siya i-apply. Kasi feeling ko, meron pang natirang dirt sa face ko. So, kailangan ko gumamit ng cotton. Ayan. Nakakatanggal naman siya ng mga excess dirt. And then, sometimes naman, wait, nag-alcohol lang ako. Ginagamit ko siya this way. Ayan. Nilalagay ko siya sa kamay ko. And then, ganito yung itsura niya. Yan. I apply this product directly without cotton. As in, nakaka-plump talaga siya ng skin. And then, ang ganda nitong gamitin, guys, before mag-makeup. Kasi, alam mo yung mas kumakapit ang makeup and hindi nagka-crack dahil moisturize talaga ang skin mo. Ayan. Maganda tong pang skin prep. So, overall, mga kapatids, I highly recommend this toner kasi yeah, compatible siya sa mga retinol products, and then fragrance-free, hindi nakaka-irritate ng skin. Availability-wise, ang daling hanapin nito. And then, this is only 349 pesos. So, very affordable. And then, as you can see, kasi every night ko lang ito ginagamit, and kapag nagme-makeup ako, ayan. So, konti pa lang. A little bit goes a long way. And yeah, formulation-wise, ingredients-wise, ang ganda. So, kapag natuyo na ang toner, guys, ang sinusunod ko sa aking nighttime skincare routine ay retinol. And this time, ito yung bago kong tinitest for 4 weeks na, mga kapatid. So, this is the Lux Organics Clinical Pro Retinol Radiance Overnight Botox Lift Serum. Ang haba ng pangalan. Ganito ang itsura ng kanyang box, mga kapatids. Tapos, when you open the box, ganito naman ang itsura ng kanyang actual component. Ayan. So, naka-dropper siya. Ang presyo nito, mga kapatids, sa Lazada, Watsons, and sa mga department stores ay 549 pesos. Meron tong content amount na 30 ml. Actually, paubos na to. So, ang 30 ml sa akin, mga kapatids, umaabot ng 4 weeks. And then, this is made in Taiwan. Tapos, this is fragrance-free, dermatologically tested, alcohol-free, paraben-free, and fragrance-free. So, this product, guys, this contains pure retinol na 0.2%. If naghahanap po kayo, if you have dry skin and naghahanap po kayo ng mas mababang concentration ng retinol, I highly recommend this Retinol Plus Bakuchiol ng Lux Organics pa rin. Na-review ko na ito, mga kapatid. So, sa mga hindi pa naka-watch ng product review about this treatment cream, ayan, ilalagay ko po yung card dito. So, i-click nyo lang po. O, diba? Nasingit pa. So, yeah, mas mababa po ang concentration na to. Pero kung sanay naman po kayo sa pag-retinol and if you're looking for a high percentage than 0.1%, so ito, 0.2 to, mga kapatids. And this is best for those sa may mga combination, oily and normal skin type. Tapos, meron naman po tong 5% na panthenol. So, this is a moisturizing ingredient, guys. And of course, niacinamide. And ang napansin ko, when it comes to skin brightening, mga kapatids, mas nakaka-brighten tong retinol serum variant ng Lux Organics compared dito sa treatment cream nila. Based on my experience lang, ha. So, sa mga nakagamit na po ng dalawang products na to, let me know sa comment section kung alin sa dalawang to ang mas favorite nyo or alin sa dalawang to ang mas nakaka-brighten ng face, okay? So,
The way I use this mga kapatids, I just put enough amount. Wait lang. Mga 3 drops. Ayan. Kulang. Spread ko muna to. Kinaganyan ko siya. Hindi ko to nilalagay sa under eye since I have a separate na retinol eye cream. Ayan. Sa cheeks lang. Wait lang. Ang dilemma ko lang sa packaging nila. Kanalisod kayo mag-stock ang dropper or basi natungnan lang, guba niya siya. Ayan. Kinaganyan ko lang siya. And then, I also put mga 2 drops ako ang neck mga kapatids. And also guys, I want you to know na sa 4 weeks ko pong pag-test itong retinol serum na to, the way I use this, hindi ko po to ginagamit every night talaga. Alam mo yung Monday to Sunday na level. Bale, for example, di ba, today, literal na gabi ako nag-film mga kapatids kasi nasasayangan ako kung parang i-film ko to ng umaga dahil i-wash ko lang ng face ko. So tonight guys is 8:50, ayan legit. And tomorrow mga kapatid, since na gumamit na po ako ng retinol serum, after ako mag-toner bukas, ito yung gagamitin ko, itong Lux Organics na aloe vera and snail na soothing gel. Bakit ako meron ganitong paandar na parang pa-alternate? Kasi 'di ba, if hindi nyo pa alam, ang side effect kasi ng pag-retinol, it can dry our skin, okay? Kapag nasobraan. And recently kasi mga kapatids, wala namang problema ang skin ko, pero napansin ko, alam yung nagsisimula na siyang mag-dry dahil kulang ko sa tulog lately dahil pang umaga na si Vash. So, na-windam dyan akong schedule mga kapatids. Gumigising ako ng mga around 3:30 or 4 a.m. ng umaga para mag-prepare ganyan. And of course, I have full-time jobs full-time job mga kapatids. So, yan, kulang ko sa tulog and ang nangyari, ayan, nag-start na mag-dry ang skin ko. Pero hindi pa naman bongga-bell. So, gusto ko na siyang agapan agad-agad. So, kaya meron akong pa-alternate na pa-andar. So, ngayon mga kapatids, nag-retinol ako bukas after kong mag-toner. Ito pa rin ginagamit kong skincare products every night time. So, bukas mga kapatids, hindi ako mag-retinol. Moisturizer lang. So, in this way, ayan, hindi mag-dry ang skin ko. So, overall mga kapatids, I highly recommend this Retinol Radiance Serum ng Lux Organics. And I hope itong product review po natin today ay makatulong po sa inyong purchase decision kung bibilihin nyo ba itong mga products na to or hindi. And if you like this video guys, if you find this video helpful and informative, please don't forget to hit the like button, share this video, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Thank you for watching this video and I'll see you on the next one. Bye!